Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate dito. 39598 letter C. Ang model ito mga kabay is THM5 Stanley 5 kilos jackhammer. So ito yung puro tibag lang mga kabay. So ito mga kabay, gumagana siya. Kaso lang masiklab. Ayan po. Testing natin. So tanggalin natin ito para makita kaagad natin. Ayan. Tapos testing natin yung hammer niya mga kabay kung malakas. So mahina din po yung kanyang hammer. So bubuksan natin ito mga kabay. Tingnan natin kung anong dahilan, kung bakit masiklab. At syempre dito kapag mahina ang tibag nito mga kabay, magpapalit ho tayo ng o-ring. Guide is A. Ito po yung buong guide is A dahil maluwag na po, loose thread yung lock niya. Ayan oh. Dapat dito na ikot, mahigpit dapat. Ito. So magpapalit din po tayo niyan. Pero bago yan, bubuksan natin mga kabay yung kanyang armature kung bakit masiklab. So tara mga kabay, samahan niyo po ako. So ayan mga kabay, nabaklas ko na yung screw, yung allen screw niya. So pwede na natin itong iangat. Ayan. So syempre sa gear niya, ayan, buo pa po yung gear niya. Dito tayo sa kanyang armature. Ating alamin kung bakit masiklab yung andar. So ayun mga kabay, ayun, sira yung armature. Ayun oh. Sira yung 1, 2, 3, 4, 5. 5 bar po yung nasira. Ayan. Kaya po siya masiklab mga kabay. So sa field coil yung mga kabay, medyo may gas-gas. Tapos yung sa spring, ayan, sira din po yung terminal. Okay pa to mga kabay. Naputol talaga. Ayan. Mapapansin nyo po yung dalawang spring sa loob. Hindi na makikita. So sira po yung ito. Yan. Sira po yung spring. Ang problema niyan mga kabay, yung spring nito para siyang sa makita. Buo po siya sa field coil. So imbis na armature lang sana ang papalitan, kasama yung field coil. Wala ho tayong mabili na spring na ganito lang. So kailangan talaga i-estimate din yung field coil. Ayan. So ngayon mga kabay, i-check natin ito. Bubuksan natin itong kanyang takip, nilagayan ng langis. Tingnan natin kung buo pa yung cylinder, buo pa yung connecting rod. Ayan, medyo may katigasan lang ito mga kabay. Ayan. So ayan, okay na mga kabay. Tingnan natin. Yun, buo pa. So okay pa yung connecting rod niya mga kabay. Sa bagay, bihira lang po masira ang connecting rod nito. Ang lagi lang po itong guide is A. Tsaka yung mga o-ring. Ayan. So ngayon, bihira lang naman yung ganito na sabay-sabay. Armature, field coil. Minsan armature, minsan field coil lang. So ito mga kabay, bubunutin din natin dito. Tingnan natin. Para makasiguro tayo. Ang tigas ah. Lumalaban mga kabay. Yun, ayos na. So ayan, gamit lang kayo ng flat screw mga kabay. Kapag sinisikwat nyo ito, yan, para umangat. So yan mga kabay. Pwede pa to. Pwede pa to. Kaso lang ito, maluwag. Ayan.
Ayun, kaya pa. So ayan mga kabay, okay pa yung cylinder niya, wala pa naman pong sira. Tapos yung kanyang connecting rod buo pa rin. So o-ring lang po ang papalitan pala nito mga kabay. Hindi ko na isasama yung guide SA. Ayan, kasi kaya pang gawa ng paraan yung 3 dito. Ayan. Pwedeng kalangan ko na lang dito ng isang manipis na lock washer para hindi siya mapihit. Ayan. So, ang estimate dito mga kabay, hindi ko na po ipapakita buuin. Magpapalit ho tayo ng armature, field coil, dahil sira po yung kanyang spring. Ito po yung spring ng field coil. Yun yung humahawak doon sa brush holder na pinapasukan ng carbon brush. Ayan. So ulitin ko mga kabay, papalit tayo ng armature, field coil, carbon brush, o-ring sa piston. Ito po yung sa o-ring sa piston. Tsaka o-ring dito sa striker. Ayan. Meron pong o-ring dito sa striker, isa. Ayan. So pag napalitan natin yan mga kabay, medyo lalakas na po yung tibag niyan. Ayan, sigurado. So hindi ko na po ipapakita kung paano buuin mga kabay. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan lang mga kabay. Maraming salamat. Bye-bye.